Kapag nagtipon-tipon ang pinakamayayamang asawa sa Korea, ang pinakapaborito nilang libangan ay ang pagkukumpara sa kanilang mga asawa. Pagkatapos kumain, nagsimula ang isang asawa ng isang laro. Sabay-sabay na kinuha ng ibang mga asawa ang kanilang telepono at nag-text sa kanilang asawa. Humihingi ng $1,000,000 na bag ang asawa na pinakamabagal sumagot ay ang pinakahihiyaan at kailangang bayaran ang buong halaga ng hapunan. Si Song Joong-ah, isang asawa ng chaebol, ang nagpanukala ng laro dahil siya ang pinakakumpiyansa. Siya ay mayaman at makapangyarihan at ang kanyang asawa ay isang modelo na 15 taong mas bata sa kanya at laging sumusunod sa kanya. Lahat ay nangyari ayon sa kanyang inaasahan. Kung kailangan mo, syempre, habang nag-iinggit ang ibang mga asawa, si Kim Na Young ay hindi nakatanggap ng text message mula sa kanyang asawa, kaya't siya ay naiinggit at mapait na nagbiro kay Song Joong-ah. Sa tingin mo ba ito'y pag-ibig? Bakit hindi? You said the way, pakibayaran na lang muna ang lunch natin ngayon. Ang linyang ito ay nagpatahimik kay Na Young dahil wala pa rin siyang natatanggap na text mula sa kanyang asawa. Talo siya ng husto. Nang papalabas na ang mga asawa, tumunog ang telepono ni Na Young na may notification ng text message. Pagkakita niya sa text mula sa kanyang asawa, hindi niya maiwasang mapangiti. Sabihin mo lang sa brand manager, dadaanan ko na lang pagkatapos ng trabaho. Ang ginawang pagbili ng kanyang asawa ay talagang mas praktikal kaysa sa anumang pangako. Dahil dito, nailigtas ni Na Young ang kanyang reputasyon at naging napakayabang. Ako na ang bahala sa bill ngayon, sabi niya, at pagkatapos ay umalis na mayabang na nakasuot ng salamin. Ngunit nang makauwi siya, hindi pa rin umuuwi ang kanyang asawa at wala siyang natanggap na text mula rito. Nakita niyang naghihintay ang kanyang mga kaibigan para pagtawanan siya, kaya't pumasok siya sa dressing room, nag-selfie, kasama ang isang limited edition na bag na hindi pa niya naipapakita at in-upload ito sa social media. Nagpanggap siyang binili na ng kanyang asawa ang bag para sa kanya. Ang kanilang masaya at matamis na kasal ay agad na nakatanggap ng maraming likes at comments. Ang mga papuri mula sa ibang mga asawa ay tila nagbigay kasiyahan sa kanyang kayabangan. Hating gabi na nang umuwi ang kanyang asawa, ngunit dumiretso ito sa banyo nang walang paliwanag. Si Na Young, na naiinis, ay biglang nagduda. Kinuha niya ang sando ng asawa sa sahig at inamoy ng maigi. Pagkatapos maligo ng kanyang asawa at akmang lalapitan siya, biglang nagalit si Na Young at pinunit ang kanyang sando. Parang gumuho ang mundo ni Na Young nang isipin niyang nagtaksil ang kanyang asawa. Papatayin kita, hindi kita mapapatawad sa pagkakataong ito. Bago pa makapag-react ang kanyang asawa, tumakbo si Na Young sa kusina, kinuha ang kutsilyo at sinaksak siya. Itinapon ni Lee Tae-ho ang kutsilyo. Na Young, pumunta ulit siya sa silid tulugan at itinapon ang kanilang larawan ng kasal sa sahig. Labis na nalungkot si Na Young at uminom mag-isa hanggang hating gabi. Nang kumalma na siya, inilabas ni Lee Tae-ho ang regalo na inihanda niya. Nang makita niyang hindi siya pinapansin ng kanyang asawa, kinuha ni Lee Tae-ho ang pulseras at inisuot ito sa kamay niya, saka ipinaliwanag na ubos na ang bag na gusto niya, kaya bumili na lang siya ng pulseras bilang pamalit. Pero baka masyadong matapang ang pabango ng tindera, kaya kumapit sa damit niya. Humingi siya ng tawad dahil nakalimutan niyang mag-spray ng air freshener bago umuwi. Sa huli, pagkatapos marinig ang paliwanag ng kanyang asawa, biglang umiyak ng malakas si Na Young. Parang natapos na ang lahat. Ngunit nang pumunta siya sa kindergarten para sunduin ang kanyang anak, nakita niya na suot din ng guro ang eksaktong parehong pulseras na nag-udyok sa kanya na magduda. Dahil may iba pang mga magulang doon, pinigilan niya ang kanyang damdamin, tumalikod at tinawagan ang kanyang asawa para kumpirmahin. Ngunit hindi ito maabot sa oras na iyon. Lalo pang nagalit si Na Young habang iniisip niya ito, kaya't iniwan niya ang kanyang anak kay Joong-ah at nagplanong magmaneho upang harapin ang kanyang asawa. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng parking lot, nakita niya ang guro na nakadamit ng maganda, suot ang eksaktong kaparehong pulseras at nakikipag-usap sa telepono. Bigla siyang nawalan ng kontrol. Malandi, pumunta ka sa impyerno. Ibinuhos niya ang gas at pinaharurot ang kotse patungo sa guro. Pero swerte na lang na napakabagal niyang magmaneho, kaya hindi siya nakabangga ng iba at nawalan siya ng malay. Sa parent-teacher meeting kinagabihan, kahit na aksidente si Na Young, pinilit pa rin niyang dumalo. Sa sobrang inis, hindi sinasadyang nabasag niya ang baso ng alak. Nakita ng kanyang asawa na hindi siya maayos, kaya't pinayuhan niya itong bawasan ang pag-inom. Nang makita niyang nag-aalala ang kanyang asawa, lalo pa siyang uminom. Hindi magandang timing ang isang magulang na lumapit para makipag-usap at inilagay pa ang kamay nito sa kanyang balikat. Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya upang maiwasan ang kahihiyan sa publiko. Mabilis siyang inilabas ni Lee Tae-ho. Nag-away sila ng malakas sa banyo. Ano ang pakiramdam ng hinawakan kanya? Nasiyahan ka ba? Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Hanggang kailan ko pa ba ito titiisin? Sabihin mo sa akin. Sige, sabihin mo, sapat na ang pagtitiis ko sa paranoia mo. Para mo namang kasalanan ko. Hindi ba't dahil sa iyo kaya ako naging ganito? Hindi sinasadyang nakita ni Jang Mi-ho ang lahat habang dumadaan siya. Pag-uwi ni Jang Mi-ho, nakita niya sa lamesa ang ilang malaswang larawan na natagpuan ng kanyang kasamahan habang nag-aalaga ng bata. Tiningnan niya ang mga ito at natanto na ito ay mga larawan ng asawa ni Kim Na Young. May isa pang larawan na nagpapakita ng isang kamay na may suot na pulseras. Ang pulseras ay pamilyar sa kanya dahil mayroon din ganoong pulseras ang kanyang
kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nagulat si Jang Mi-ho. Sa huli, sino sa pagitan ni Kim Na-young at Lee Tae-ho ang nagsisinungaling? At kung ano ang kaugnayan ng nakatatandang kapatid na babae ni Jang Mi-ho sa lihim na ito? Pag-uwi ni Lee Tae-ho, tanging malamig na tubig lang ang nagpakalma sa kanya. Nang kumalma na si Na-young, bigla siyang nagsisi sa kanyang sobrang reaksyon. Pagkatapos maligo ni Lee Tae-ho, humiga siya sa kama at natulog. Sorry, hindi ka galit sa akin, di ba? Nang makita niyang hindi siya pinapansin ng kanyang asawa, nagsimula siyang magbigay ng kung ano-anong papuri at pagkatapos ay mahigpit na niyakap siya. Ang guro sa kindergarten, na gustong magpasikat sa kanyang branded na pulseras, ay nagpanggap na masakit ang balikat para may angat ang kanyang kamay at masahihin ito. Tulad ng inaasahan, agad na nakuha nito ang atensyon ni Jung-a. Nagbigay ng ilang formal na komento si Jung-a, ngunit nagsimula ang guro na magyabang. Hindi ko naman talaga ito hiniling. Ngunit ipinilit niyang bilhin ito para sorpresahin ako. Ngunit siya ay isang guro lamang sa kindergarten, paano naman makakabili ang kanyang nobyo ng ganoon kamahal na regalo? Kilala ko ba? Hindi po. Paano niya naman po makikilala? Sa mayabang na mukha ng guro, parang nabasa na ni Jung-a ang lahat. Dahil ang babae ay ang guro sa kindergarten ng kanyang anak, pinayuhan siya ni Jung-a na huwag masyadong magyabang. Sana ay huwag na niyang suotin ang mga alahas. Salamat sa payo niyo, ang sabi ng guro na hindi sumasang-ayon. Ako na po ang magdedesisyon tungkol dyan. Tinatanggal ko naman po iyan sa klase. Pero hindi ba't sobra na ang pakikialam mo? Medyo nagulat si Jung-a nang makita niya ang pagiging walang kwenta ng guro. Ngunit ang guro ay hindi lamang nagpigil, kundi nagbiro pa kay Jung-a na nakikialam siya sa kanyang personal na buhay dahil sa pera nito. Nang makita ni Na-young ang sitwasyon, agad siyang sumugod at pinagalitan ang guro. Hindi ka marunong umintindi. Sa tingin mo ba kaya ka mayabang dahil may sumusuporta sa iyo, di ba? Nang makita niyang hindi sumuko ang guro, binalaan siya ni Na-young na bilang isang tao, dapat alam niya ang kanyang katayuan at posisyon. Bagay ba sa iyo ang suot mo? Alam kong gusto mong baguhin ang iyong kapalaran, pero huwag mong tinitingnan ang mga gamit ng iba. Tinubad niya mismo ang pulseras ng guro at itinapon ito. Nakita ng guro na marami sila at malakas sila. Kaya ang magagawa na lang niya ay galit na tingnan si Na-young at pagkatapos ay magpanggap na kawawa at mahina. Agad nitong nakuha ang simpatya ni Jang Mi-ho na nakatayo malapit doon. Kinailangan ni Jang Mi-ho na alisin siya doon, ngunit hindi niya inaasahan na pagkapasok pa lang ng guro sa banyo, nagsuka na ito. Samantala, dahil nakialam si Jang Mi-ho, inasinta ni Na-young ang pamangkin ni Jang Mi-ho. Nang makita ito ni Jang Mi-ho, mabilis niyang inalis ang bata. Ano man ang gagawin mo, dapat mong isipin yan. Gaano man kalaki ang away, problema ng matatanda iyon. Bakit mo dinamay ang bata? Nakita ni Na-young na si Jang Mi-ho, na bago pa lang sa mundo ng mga chaebol, ay sumasali sa away at nangangaral pa. At sinaway siya kaya nagalit ito at sinabihan si Jang Mi-ho na umalis. Kung hindi siya aalis sa grupong ito, palagi siyang magiging target. Binalaan pa niya na aalisin siya sa mga pagtitipon ng mga chaebol mula bukas. Nang makita ni Jang Mi-ho na ginagawang target siya ng taong ito, direkta niyang pinagdudahan na may kinalaman si Na-young sa pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Agad na nawalan ng kontrol si Na-young at akmang susugod kay Jang Mi-ho. Agad na pinigilan siya ng ibang mga asawa at sinabing sumobra na siya. Ngunit hindi malunok ni Na-young ang kanyang galit kaya bumaling siya kay Jung-a at ikinuwento ang buong pangyayari. Umaasa siyang tutulungan siya ni Jung-a na paalisin si Jang Mi-ho sa grupo. Ngunit si Jung-a na may sariling problema ay ayaw makialam sa bagay na ito. At binalaan si Na-young na huwag siyang mag-ingay, kung hindi ilalabas niya sa publiko ang pagtataksil ng asawa ni Na-young. Agad na natigilan si Na-young. Hindi niya alam kung bakit sigurado si Jung-a na nagtataksil ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jung-a na alam na ito ng lahat. Noon lamang napagtanto ni Na-young na siya lang ang nabubulag sa lahat ng panahong ito. Wala siyang alam at patuloy na nagmamalaki tulad ng isang payaso sa harap nila. Labis niya itong ikinahiya. Alam mo kung gaano kahalaga ang investment session na inihanda mo. Upang hindi maapektuhan ang iba pang kumpanyang nag-invest sa kumpanya, mas mabuting sundin mo ako. Pagkatapos magsalita ni Na-young, tumalikod siya at umalis, ngunit hindi niya alam na ang kanyang biglaang pag-ugali ay umabot na sa limitasyon ni Jung-a. Agad na nagpunta si Jung-a sa bahay ni Jang Mi-ho. Nagulat din si Jang Mi-ho nang makita si Jung-a. Nagdala si Jung-a ng 2 kahon ng baka para bisitahin ang 2 anak ng nakatatandang kapatid ni Jang Mi-ho. Pagkatapos, gumawa siya ng dahilan para pumunta sa banyo at palihim na pumasok sa silid ng nakatatandang kapatid ni Jang Mi-ho noong nabubuhay pa ito at nagsimulang hanapin ang misteryosong is. Ano nang hinahanap mo sa silid na ito? Ano? Bakit gusto mong pumasok sa study room ng iba nang walang permiso? Tingin mo ba magnanakaw ako? Nandito ako para bisitahin ang 2 bata. Sobra na ang ginagawa mo. Dahil hindi niya mahanap ang SSD, umalis si Jung-a ng galit. Samantala, sa isang coffee shop, nakikipag-date ang asawa ni Na-young sa isang babae. Nang lumingon ang babae, laking gulat na siya ang guro sa kindergarten ng mga bata. Dahil sa pag-inis ni Na-young, nakaramdam siya ng sakit sa tiyan at hiniling kay Lee Tae-ho na dalhin siya sa ospital para sa check-up. Hindi nila alam na palihim na kinukuhanan ng larawan ang eksenang ito ng isang tao ni Jung-a. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin umuuwi ang asawa ni Na-young. Tinawagan niya ito ng 25 beses ngunit walang sumasagot. Nagmamadaling bumaba si Na-young para mag-taxi at hanapin ang kanyang asawa. Sa oras na ito, nakasalubong niya si Jung-a. Nang makita ni Jung-a ang nag-aalalang mukha ni Na-young, nahulaan niya na ang nangyayari. Ngunit hindi na siya pinansin ni Na-young.
Jang Mi-ho, kung gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo, sumama ka sa akin. Hindi alam ni Kim Na-young kung anong balak ni Jang Mi-ho, pero dahil sa gusto niyang mahanap ang asawa niya, sumama na lang siya. Hindi niya inaasahang ang unang sinabi ni Jang Mi-ho ang nagpatumba sa kanya. Araw-araw nagtuturo ang asawa mo sa kindergarten ni Im Da-eun. Alam din ito ng ate ni Jang Mi-ho. Gusto ni Jang Mi-ho makita ang reaksyon ng babaeng nagbanta sa kanya kaninang umaga. Galit si Kim Na-young at handa na siyang lumaban sa lahat, at madalas niyang sinasabi na kahit ma-expose ang sikreto niya, mawawalan lang siya ng mukha. Pero kapag na-expose ang sikreto sa VST, siguradong malulugi ang kumpanya ni Jang Mi-ho. Alam mo ba, buntis na si Im Da-eun. Huwag mo akong lokohin. Sino ang tinuturuan mo ngayon? Dapat sarili mo ang unahin mo. Sabi ni Jang Mi-ho pagkatapos ay umalis na. Umuwi si Kim Na-young nang ubos ang lakas, gustong tanungin ang asawa niya. Ngunit bago siya makapagsalita, sinigawan na siya ng asawa niya. Saan ka galing at iniwan mo ang anak mo na natutulog mag-isa? Ayaw mo na bang maging nanay ngayon? Lalo pang nagalit si Kim Na-young kaya't hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay. Tinitigan ang lalaking hindi niya kayang mabuhay kung wala siya. Ngunit ang puso niya ay gumuho kaya't wala na siyang lakas para magtanong pa. Sumigaw siya sa sakit at tumakbo sa balkonahe. Binuksan ang bintana at tumalon para wakasan ang lahat, pero hindi siya makapag-isa. Kaya't ipinagpatuloy na lamang niya ang paghihirap sa bilog na iyon. Dahil sa paninikip ng kanyang dibdib, kinabukasan, desperado si Kim Na-young kaya't binaligtad niya ang closet ng asawa niya. Sinubukan niyang maghanap ng lakas ng loob para magpatuloy na mabuhay. Ngunit paghiga niya sa kama, narinig niya ang abiso sa telepono. Binuksan ni Kim Na-young ang FB at laking gulat niya nang may nag-upload ng litrato ni Im Da-eun kasama ang kanyang anak. Puro papuri ang mga komento sa ibaba at tuluyan nang nawala ang huling sinag ng liwanag sa puso niya. Desperado siyang nag-post ng huling status. Ang ate ni Jang Mi-ho ay namatay sa isang misteryosong paraan at ang mahirap na kapatid ay napilitang lumipat sa villa para alagaan ang anak ng kanyang ate. At natuklasan niya ang mga pribadong larawan ng mga kapitbahay. Sa loob ng villa, may isa pang larawan na nagpapakita lamang ng braso ng isang babae. Ngunit pamilyar ang bracelet dahil mayroon ding ganoong klase ang ate ni Jang Mi-ho na ikinagulat ni Jang Mi-ho. Sa gabi, ayaw matulog ng mga bata at tumakbo sa sala. Narinig ni Jang Mi-ho ang katok, ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita, tanging basura lang na nakakalat sa harap ng pinto. Baliw ka ba? Ang ingay mo. Imposible, may soundproof mata ko. Binalaan ko na kayong tumahimik, hindi ba naintindihan ninyo? Umalis kayo o tatawag ako ng pulis. Kung tatawag ka ng pulis, papatayin kita. Subukan mo, alin sa dalawa, lilipat ka o ako ang lilipat. Maliwanag, pagkatapos, tinangka ni Jang Mi-ho na tumawag ng pulis, ngunit naalala niya ang banta ng lalaki kaya takot siyang ibaba ang telepono. Pumunta siya sa management office para humingi ng paumanhin sa kapitbahay sa ibaba. Ngunit sinabi ng management office na ang nasa ibaba ay dalawang matandang mag-asawa at walang lalaking may tatoo tulad ng sinabi niya. Agad na na-realize ni Jang Mi-ho na hindi ito simple. Naalala niya na gustong paalisin ni Jang Mi-ho si Song Jung-a sa lugar, kaya't bumalik si Jang Mi-ho sa bahay at agad na pinanood muli ang video sa profile ni Song Jung-a. Sigurado siyang natagpuan niya ang lalaking nagpakilalang kapitbahay niya sa ibaba. Handa na siyang tawagan ang ginang para tanungin siya nang biglang tumunog ang doorbell. Kinuha ni Jang Mi-ho ang payong at binalaan ang nasa labas. Alam na niya kung sino ang nasa likod nito, ngunit walang sumagot. Sa lakas ng loob, binuksan ni Jang Mi-ho ang pinto at nakitang si Kim Na-young pala ang dumating. Matapos mailigtas ni Jang Mi-ho mula sa tangkang pagpapakamatay, nagdesisyon si Kim Na-young na umatras sa laban para sa kaligayahan ng pamilya. Ngunit bago iyon, gusto pa rin niyang hilahin si Song Jung-a sa puti. Kaya't pumunta siya para makipag-alyansa kay Jang Mi-ho dahil hawak ni Jang Mi-ho ang EXP na kinatatakutan ng lahat ng mga may-ari ng pamilya. Kasabay nito, umaasa rin siya na makita ang mga sikretong litrato ng kanyang asawa sa VST. Bago umalis, nagkasundo silang dalawa na bukas ay pupunta sila sa investment meeting ng kindergarten na inorganisa ni Song Jung-a para ilantad ang tunay na mukha nito. Gayunpaman, baka hindi sapat ang dalawa lang sila, kaya't pinayuhan ni Kim Na-young si Jang Mi-ho na maghanap pa ng mga kakampi bago siya umalis sa bahay nito. Nakita ng lalaking may tatoo sa labas ang lahat. Pagkatapos noon, naisip agad ni Jang Mi-ho si Song Jung-a, kaya't inayan niya itong lumabas at prangkahang sinabi ang intensyon niyang labanan si Song Jung-a. Sumang-ayon si Song Jung-a dahil ayaw niya sa mga matatandang babaeng nagmamataas. Pagkatapos, nagtipon si Jang Mi-ho ng ebidensya mula sa iba't ibang source ng balita na nagpapatunay na siniraan siya ni Song Jung-a, ngunit hindi pa rin niya ma-decode ang password ng FB ng ate niya. Nang mag-scroll siya sa social media account ni Song Jung-a, natuklasan niya na maraming nakita si Jang Mi-ho na mga taong may parehong tatoo na pare-pareho ang tatoo. Bumalik sa alaala niya ang araw na namatay ang kanyang ate. Noong nasa elevator siya noon, mayroon ding lalaking may parehong tatoo. Sinimulan niyang alalahanin ang mga pangyayari noong araw na iyon at bigla siyang naalala na may dashboard camera ang taxi na sinasakyan niya. Siguradong na-record nito ang imahe ng lalaking may tatoo. Agad na tiningnan ni Jang Mi-ho ang history ng booking niya noon at kinontak ang driver. Matapos bigyan ang driver ng pera, nakuha ni Jang Mi-ho ang surveillance video mula noong araw na iyon, ngunit sayang, ang likod lamang ng lalaki ang na-record. Pagkatapos, naganap ang investment meeting ng kindergarten na inorganisa ni Song Jung-a. Lumpo ang buong trapiko sa Seoul at wala pa rin si Jang Mi-ho sa lugar. Labis na nag-aalala si Song Jung-a para kay Jang Mi-ho. Samantala, si Kim Na-young ay patuloy na tumatawag kay Jang Mi-ho. Ginamit ni Song Jung-a ang kanyang posisyon upang paratangan si Jang Mi-ho
Miho na nagkaroon ng iligal na relasyon sa kanyang stepfather noong high school. Pagdating niya sa apartment, misteryosong namatay ang kanyang ate at sinulsulan pa niya si Kim Na-young na magpakamatay. Dahil sa maraming pagkakapareho, tiyak na hindi ito nagkataon lamang. Ayon sa regulasyon, pinilit nilang paalisin si Jang Miho at ang bata sa exclusive community. Sa sandaling iyon, dumating si Jang Miho at Kim Na-young sa lugar. Nagulat ang lahat nang makitang magkasama silang dalawa. Mukhang nasampal si Song Joong-ah. Paano ba yan? Mukhang hindi tama ang sinabi ninyo, di ba? Maraming nangyari habang nasa ospital ako. Narinig ko pa nga ang ilang chismis na naninira kay Jang Miho. Agad na binago ni Song Joong-ah ang usapan at sinabing totoo ang chismis tungkol kay Jang Miho at sa stepfather nito at nagdulot ito ng masamang epekto sa buong mayayamang komunidad. Paumanhin, pero sa tingin ko, ang mga naninira sa iba ang mas nagdudulot ng malaking epekto sa komunidad. Alam ng lahat ng nasa audience na si Song Joong-ah ang tinutukoy ni Hwang Ji-e. Gustong pigilan ni Song Joong-ah si Jang Miho sa pagsasalita, kaya sinabi niyang hindi iyon lugar para sa personal na usapan. Hindi pinansin ni Jang Miho si Song Joong-ah at diretsong nagsalita para depensahan ang sarili. Akusasyon ni Jang Miho kay Song Joong-ah na nagpakalat ng kasinungalingan tungkol sa relasyon niya at ng kanyang stepfather na malaki ang naging epekto sa buhay niya. Anong paninira ang sinasabi mo? Ito ang pinost ng high school classmate mo online. Pagkatapos, hindi mo pa nakikilala ang high school classmate ko, di ba? Ngumiti si Jang Miho nang may panunuya at pinakita ang audio recording ng high school classmate. Hindi iyon ang account ko, hindi ako nag-post ng ganyang mga salita. Baka na-hack ang account. Sigurado ka? Sigurado ako. Matapos marinig ang recording, nagulat ang lahat ng naroroon. Inakusahan ni Jang Miho si Song Joong-ah na nag-post ng paninira sa kanya online at pinamamahalaan pa ang maraming dummy accounts ng high school classmates ni Jang Miho para mag-live. Mayroong mga komento na nagbabahagi ng mga kwento at umupa pa siya ng taong pupunta sa bahay niya para takutin siya at paalisin sa exclusive community. Ngunit matigas pa rin si Song Joong-ah at pinilit na magpakita si Jang Miho ng ebidensya. Agad na kinuha ni Jang Miho ang litrato ng lalaking may tatoo. Sino ang taong ito? Sigurado akong mas alam niyo kaysa sa akin. Curious ba kayo kung bakit gusto akong paalisin ni Song Joong-ah? Gusto ko rin marinig ang sagot. Hindi sumagot si Song Joong-ah. Sa halip ay galit siyang umalis sa bulwagan. Habang nag-aalala si Song Joong-ah tungkol dito, tumawag ang kanyang asawa at sinabing hindi niya makontak ang kanyang kapatid. Agad na na-realize ni Song Joong-ah na baka may nangyaring masama sa kapatid niya, kaya't dali-dali siyang naghanap sa mga lugar na madalas puntahan ng kapatid niya, ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Song Joong-ah ng tawag mula sa kanyang kapatid. Nang makarating si Song Joong-ah sa pinagtataguan ni Song Joong-sik, gusto niyang suntukin ang walang kwentang kapatid niya, ngunit nang makita niyang puno ng pasa si Song Joong-sik, hindi niya maiwasang tanungin kung nasaktan ba ito. Nang marinig ni Song Joong-ah na may ginawang illegal ang kapatid niya, hindi na niya makontrol ang emosyon niya. Song Joong-sik, kung matuklasan ito, hindi lang ikaw, kundi tayong lahat ay matatapos. Hindi lang ito tungkol sa pagkakulong mo. Gaano na ba kadelikado ang negosyo ng kumpanya? Hindi mo ba alam? Pagkatapos, sinabi ni Song Joong-ah na manatili muna ito roon at inutusan niya ang kanyang asawa na bantayan ito. At ako na ang bahala sa lahat. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Jang Miho, biglang dumating ang mga detective. Jang Miho, kailangan mo munang sumama sa amin sa police station. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa kasong pag-udyok kay Kang Do-joon na pumatay. Ako ang mastermind. Malalaman mo rin. Iyon pala, matagal na pala nilang pinaplano na ilipat ang lahat ng kasalanan kay Jang Miho. Pinaratangan si Jang Miho at tumatanggap siya ng pera mula sa asawa niya at kumikilos ng maihiwaga. Malinaw na pumasok ang dalawa sa bahay, ngunit hindi niya ipinaalam sa kanyang asawa. Bukod pa rito, pumunta rin siya sa kanilang bahay noong gabi na nag-away sila. Ang pinakamahalaga, bago siya masaksak at maging unconscious, naririnig niya ang kanyang asawa na tumatawag sa kanyang kapatid. Kahit na medyo tuliro ako, malinaw kong narinig ang pag-uusap nila. Noon ko na-realize na pinaplano nilang patayin ako. Mukhang pinaniwalaan ng pulis ang sinabi niya, kaya tinanong nila si Jang Miho na parang kriminal. Kahit anong paliwanag ni Jang Miho, hindi sila naniniwala. Jang Miho, nagkita kayo ng ate mo pagkatapos ng 18 taon, at pagkatapos ay misteryosong namatay ang ate mo. Tapos, nagkaroon ng kaso kung saan patuloy kayong nagtatawagan. Na-record sa camera na tumanggap ka ng pera. Nangyari ang krimen malapit sa lugar mo. Ang mga paliwanag mo ay hindi nakakapag-alis ng aming mga hinala. Sa kabilang banda, narinig ni Kim Na-young na inaresto si Jang Miho. Kaya't dali-dali siyang tumawag sa kanyang asawang abogado para humingi ng tulong. Pagpasok ni Jang Miho, nakita niyang tinukoy na siya ng pulisya bilang ang may sala, at sinabi niya kay Jang Miho na gamitin ang kanyang karapatang manahimik. Dahil hindi pa siya kriminal, hindi niya kailangang ipaliwanag ang mga walang basehang hinala. Nakikipagtulungan ako sa investigasyon, bakit kayo agresibo? Kailangan ba talaga na magtanong kayo na parang nagtatanong sa isang kriminal? Simula ngayon, maaari ka nang hindi magsalita ng anumang mga statements na makakasama sa iyo. Agad na umuwi si Jang Miho sa villa para alagaan ang dalawang anak ng kanyang ate. Ngunit natuklasan niyang pinalitan ang password ng pinto. Natakot siya na baka malaman ni Jang Miho ang tungkol sa isang bagay, kaya dali-dali siyang pinaratangan at ipinakulong. Gustong hanapin ni Jang Miho si Kang Do-joon para tanungin siya.
Bakit mo ako pinagtataguan? Ngunit nakatanggap siya ng balita na kailangan ng pahintulot ng pasyente para bisitahin ang isang eke. Pagkatapos iwasan si Jang Mi-ho, dali-dali niyang kinalagkad ang kanyang hindi pa gumagaling na katawan at umalis sa ospital papunta sa kumpanya. Nang malaman niyang binuksan ang kanyang opisina para linisin, sinigawan niya ang receptionist at tumakbo papasok sa opisina at nilock ang pinto. May hinahanap siya sa drawer ng kanyang desk, hindi niya alam na sinundan din siya ni Jang Mi-ho. Pagkatapos niyang kunin ang telepono na nakatago sa drawer, agad niyang binura ang lahat ng call history at messages. Pati na rin ang lahat ng contact sa telepono ay binura niya. Ang tanging dating API sa telepono ni Mi-ho ay ang dapat niyang gamitin para lang mag-imbestiga tungkol sa impormasyon ng lalaki. Ngunit, hindi niya inaasahang hindi sinasadyang ibinunyag ng receptionist na nandito ang lalaki. Nang matapos siyang kausapin sa telepono at paalis na sana, nalaman niyang kakadating lang ni Mi-ho para hanapin siya, kaya't lumingalinga siya, takot na baka makita siya nito. Pagkapasok pa lang niya sa elevator at akmang humihinga na ng maluwag, sa mismong sandaling magsasara na ang pinto ng elevator, biglang lumitaw si Mi-ho. Nagtungo ang dalawa sa rooftop. Tinanong ni B ang lalaki kung bakit siya nito siniraan sa pulisya. Agad itong sumagot na ikinuwento lang niya ang nangyari at ang pulisya ang gumawa ng konklusyon. Ngunit, si Bai, naiintindihan ni Mi-ho na kung hindi siya sinasadya na inakay ng lalaki, paano makakagawa ng ganoong konklusyon ang pulisya. Tinanong niya ito kung bakit siya nito gustong ikulong, ngunit sinisisi naman siya ng lalaki at sinasabing siya ang may kagagawa ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mamamatay ang asawa nito. Hindi kita patatawarin. Dapat kang magbayad sa ginawa mo. Tiyak na ikukulong kita. Mayroon bang lihim si Mi-ho na hindi niya maaaring sabihin kahit kanino? Tinulak siya ng lalaki at nang makita niyang hindi siya nito hinabol, dali-dali siyang bumaba sa basurahan sa ibabang palapag. Sinira niya ang cellphone na dinala niya mula sa opisina bago niya ito itinapon sa basurahan. Samantala, ang pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ay sumusunod sa kanya. Tulog na tulog pa ang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, nalaman ni Mi-ho mula kay Gya na mayroong isang anonymous na seksyon sa isang forum ng mga mayayamang kababaihan kung saan maaari silang magpahayag ng kanilang mga saloobin, magreklamo at humingi ng aliw at tulong. Dahil sa pagpapakilala ni Gya, isang babaeng mayaman, naging kwalipikado si Mi-ho na makapasok sa forum na iyon. Tumakbo siya pa uwi para hanapin ang anumang bakas ng kanyang ate bago ito mamatay. Dahil mula noong bata pa ito, mayroon na siyang kakaibang ugali na magdagdag ng mga tuldok sa ilang salita sa pamagat. Mabilis na nakita ni Mi-ho ang isang anonymous na post na ginawa ng kanyang ate ayon sa ugali nito. Samantala, ang bio ni Mi-ho ay hindi pa gumagaling. Patago siyang kumikilos. Kung makikita ko ang mga napakasamang video sa computer ng aking asawa, sinusubukan ko ngayon na kumalma, ngunit hindi mapigilan ng aking mga kamay ang panginginig. Sa video, tila naglalaro sila ng isang kakaibang laro. Mukha ng bata. Madalas din sinasabi ng iba yan. Dinadala na, natapos na ng anak kong babae ang pagguhit, handa na tayong magsimula. Tila nakita na ng anak na babae ang video. Hindi sinasadyang natuklasan ng babae na nagloko ang kanyang asawa sa guro ng kanyang anak, ngunit hindi siya nangahas na hulihin sila sa akto dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang lalaki sa ngayon. Kaya inimbitahan niya ang guro na iyon na kumain, umaasa na maaari niyang anyayahan ito na maging yaya sa bahay. Pwede ka bang pumunta sa bahay at tulungan akong mag-alaga ng anak? Ano? Biglang nag-resign ang yaya. Mahirap talaga para sa akin mag-isa. Nang marinig ito, agad na pumayag ang guro dahil may sarili siyang dahilan. Kinabukasan, binura ng asawa ni Nayaong ang lahat ng chat history sa guro bago siya pumasok sa bahay gaya ng dati. Ngunit hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang kalaguyo sa bahay. Umuwi ka na pala. Ngunit, mas sopistikado pa ang pamamaraan ni Nayaong. Sa gabing iyon, plinano niyang maghapunan ang buong pamilya kasama ang guro. Walang nagawa ang kanyang asawa kundi ngumiti at pumayag. Ngunit nang bigyan siya ng damit ni Nayaong para magpalit, natakot siya at nagdahilan na nakalimutan niyang mailakad siya kasama ang kaibigan sa gabing iyon. Kaya umuwi lang siya para magpalit ng damit, para matakasan ang nakakahiya na hapunan. Ngunit, paano hahayaan ni Nayaong na mangyari ito? Sinabi niyang tinawagan niya ang mga kaibigan ng kanyang asawa at sinabi ng mga ito na walang kasama si Taeho sa araw na iyon. Nang hindi alam ng kanyang asawa kung ano ang idadahilan, tumawag si Mi-ho. Agad siyang kumapit sa pagkakataong ito. Bago pa matapos magsalita si Mi-ho, inako na niya ang kaso at sinabing pupuntahan niya ito para tulungan siyang ayusin ang lahat na ikinagulat ni Mi-ho na umaasa sa kanyang swerte. Sinadya ni Nayaong na mag-iwan ng pregnancy test sa banyo at inalok ng inumin ang guro at ang kanyang anak. Naghanda pa siya ng hapunan para sa kanila. Nagduda ang guro. Tinatanong niya kung bakit laging pinapakain ni Nayaong ang kanyang anak habang siya naman ay hindi kumakain. Ipinaliwanag ni Nayaong sa guro na balak niyang hintayin ang kanyang asawa para sabay silang kumain dahil magiging malungkot ito kapag umuwi siya at nakita siyang kumakain mag-isa. Pagkatapos, sinabi pa niyang parang bata ang kanyang asawa at kailangan niya itong alagaan. Hindi ko talaga alam kung paano siya mabubuhay kung wala ako. Naiinis ang guro ngunit hindi niya ito maaaring ipahalata. Pagkatapos, sinabi ni Nayaong na masakit ang kanyang tiyan. Sa una, hindi nagbigay pansin ang guro, ngunit nang pag-isipan niya itong mabuti, napansin niya agad ang nakatagong kahulugan sa sinabi ni Nayaong dahil sinasadya rin niyang inasar si Nayaong noong nakaraan. Tila hindi ka kumakain ng marami, ano? Masakit ang tiyan ko kamakailan. Ngunit tila hindi ka kumakain ng marami. Masakit din ang tiyan ko kamakailan. Naalala niyang sinabi ni Nayaong noon na masakit ang tiyan nito. May tinatago ba si Taeho? Ayaw niyang maniwala na totoo iyon at nawalan na siya ng gana
kumain. Tumakbo lang siya sa banyo para kumalma. Hindi niya inaasahang makikita niya ang pregnancy test na iniwan ni Nayaong sa lababo. Nang makita ang dalawang malinaw na linya, galit na galit siya. Ngunit kailangan niyang tiisin iyon dahil isa lang siyang kabit. Tiningnan niya si Nayaong nang may galit. Anong nangyari sa iyo? Biglang sumama ang pakiramdam ko. Kailangan ko nang umalis. Lumalabas na lahat ng ito ay sinadya ni Nayaong. Nakuha niya ang pregnancy test na iyon sa kanilang bahay. Ng maternity ward ng ospital para mapaniwala ang guro na buntis si Nayaong. At tulad ng inaasahan, pagkaalis pa lang ng guro sa bahay, hindi na niya napigilang tawagan si Taeho. Dahil mayroon din siyang anak sa kanyang sinapupunan. Bakit biglang nabuntis ang babaeng iyon? Ano? Hindi ba sinabi mong hindi mo siya ginalaw? Paano siya nabuntis? Ano ang gagawin mo ngayon? Kalma ka lang. Tatawagan kita mamaya. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Nakahiga siya sa kama, naghihintay na matapos maligo ang babae para makapunta na sila sa susunod na antas. Ngunit bigla siyang ginulat ng isang tawag. Sinabi ng kapitbahay ni Taeho sa kanya na si Miho ay pupunta rin sa pagtitipon ng mga mayayaman. Nawalan siya ng gana at nagmamadaling bumalik sa villa. Takot na baka may natuklasan si Miho sa bahay habang inaalagaan nito ang kanyang anak. Pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita niyang puno ang dingding ng mga teorya tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa na para bang determinado si Miho na alamin ang katotohanan. Dahil dito, labis siyang nag-alala at pinunit niya ang lahat ng papel na nakadikit sa dingding. Sa kabilang banda, dinala ni Taeho si Miho sa pagtitipon. Naroon, bukod sa asawa ni Dojoon, ay mayroon pang dalawang ama. Nang marinig nilang pumunta lang si Miho para alamin ang tungkol kay Dojoon, umiti ang lahat ng may nakatagong kahulugan. 3 baso ng red wine ang nilagok agad ni Miho. Bagamat ayaw nilang magbunyag ng masyadong maraming impormasyon, nagbigay pa rin sila ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi pa nagtatagal, inilipat niya at ng kanyang asawang si Eugene ang villa sa pangalan ni Eugene sa harap ng abogado. Bakit? Natuklasan ba ang kanyang kahinaan? Kailangan bang gumawa ng malaking pagkakamali para maibigay sa asawa ang isang villa na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Hindi maliit ang buwis na kailangang bayaran. Naintindihan ni Miho na ang kanyang presensya ay libangan lang para sa kanila at ayaw na nilang magbigay ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon kaya umalis siya kaagad. Ngunit, hindi niya inaasahan na nang makaalis si Miho, seryoso silang nag-usap. Hindi ba't may sakit si Dojoon? Mahilig din siyang mag-record ng mga video. Natuklasan ba siya? Pagkatapos ay ililipat ang ari-arian sa pangalan ng asawa. Hindi inaasahang sinadya ni Miho na umalis at bigla na lang siyang bumalik para sorpresahin sila. Nagkunwaring nakalimutan niya ang kanyang cellphone. Sa cellphone ay ang recording ng kanilang pag-usap. Tuwang-tuwa na ibinalita ni Taeho ito kay Dojoon na labis na kinabahan. Kung hahayaan nating mag-imbestiga si Miho, may mangyayari sa akin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tinanong ni Taeho kung mayroon pa siyang ginagawang iba pang kaduda-duda. Nang marinig niya ito, bigla siyang namutla. Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang lahat? Wag na, ikaw na ang bahala. Bilis, itago mo ang mga bakas, itago mo ang mga dapat itago. Hindi ka ba pwedeng manghula na lang? Ano sa tingin mo ang tinatago ko? Kung tutuusin, sinusundan ka ni Miho at magiging sakit sa ulo iyan sa hinaharap. Huwag mo akong alalahanin. Ako ang bahala sa sarili ko. Nag-aalala pa siya na sinusundan siya ni Miho, ngunit hindi niya alam na nakahanap na si Miho ng isang profesional para i-decode ang case. Nang makita ang mga nakakatakot na kilos ng lalaki sa video at maalala na nakita na rin ng anak nito ang nilalaman ng itis, lalo siyang naawa sa bata. Naniniwala rin siya na ito ang dahilan kung bakit pinatay ng lalaki ang kanyang ate, si Eugene. Galit na galit siyang dinala ang FSB sa lalaki. Tinatanong kung ito ba ang dahilan ng kanilang pagtatalo ng kanyang ate at kung ito ba ang dahilan kung bakit niya ito pinatay. Akala pa ng lalaki ay may natuklasan na si Miho, ngunit hindi niya inaasahang ganoon lang pala kaliit ang problema. Akala ni Miho na yumuko ang lalaki dahil nagsisisi siya nang malaman niyang nabunyag ang sikreto niya. Sinabi niyang ibibigay niya ang FSB sa pulis at pinayuhan siyang aminin ang kasalanan kung nag-aalala siya sa kanyang anak. Ngunit, tinawanan lang siya ng lalaki at sinabing alam na iyon ng pulisya noon pa. Naayos na namin ang isyong iyan, sabi niya. Inilipat ko ang villa at ang mga ari-arian sa aking asawa, kaya bakit ko pa siya papatayin dahil sa isang luma ng issue. Pagkatapos, binalaan niya si Miho na huwag gumawa ng walang kwentang bagay. Ngunit naniniwala pa rin si Miho na may tinatago ang lalaki. Kung hindi dahil sa video, tiyak na may iba pang dahilan. At bakit niya ako sinisiraan at sinasabing nag-udyok ako ng pagpatay? Hinabol siya ni Miho para tanungin kung ano ang nangyari. Ngunit bigla siyang nagalit at sinabing namatay ang kanyang ate na si Eugene dahil sa kanya. Dahil sa pagdating mo, natakot siya na baka ibunyag mo ang kanyang nakaraan, kaya nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Sa gabi na iyon, nag-away kami at baliw siyang sinaksak ako sa tiyan gamit ang kutsilyo. Nagpakamatay ba ang ate ko? Ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling sa pulis ay dahil gusto niyang maparusahan si Miho. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa iyo sa telepono noong gabing iyon? Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ang mga taong katulad mo ay nakakatakot. Gusto ng ate mong mamatay ka. Galit na galit siya sa iyo. Jang Miho, huwag kang tumakas sa katotohanan. Hinarangan ni Miho ang daan ng sasakyan dahil hindi siya makapaniwala na totoo iyon. Ngunit, hindi siya pinansin ng lalaki at kalmadong pinaandar ang sasakyan at pinaharurot ito. Pag-uwi ni Miho, agad niyang binuksan ang ASP na iniwan ng kanyang ate at naghanap ng anumang may kinalaman sa kanya. Nakakita siya ng isang post tungkol sa kanya na pinupuna ang kanyang presensya
pasensya dahil naging dahilan ito ng pag-aalala at takot ng kanyang ate. Puno iyon ng galit ng kanyang ate kay Miho. Mula noong bata pa siya, hindi na siya nakatulog ng mahimbing dahil sa kanya. Nanginginig siya at takot na baka ibunyag niya ang kanyang nakaraan. Eugene, ang mga taong katulad mo ay nakakatakot. Kung hindi dahil sa iyo, sumunog ka sa impyerno, Eugene. Sana namatay ka na lang. Sa huli, galit pa rin siya sa iyo. Sunod-sunod na sumagi sa isipan ni Miho ang mga alaala ng nakaraan. Sa wakas, nalaman ni Miho na ang anonymous na nagsumbong laban sa kanya ay ang kanyang sariling ate. Mali ba ang lahat ng ginawa ni Miho sa mahabang panahon? Napagtanto rin ni Miho na tila siya lang ang nag-iisang nag-aalala sa kanyang ate. Sa huli, sumuko siya. Umiiyak si Miho sa isang sulok ng silid, nagdadalamhati. Hindi na siya mag-aalala patungkol sa kanyang ate at magsisikap na lang siya. Kinabukasan, tumawag ang lolo at sinabing umiiyak ang anak ng kanyang ate at wala siyang magawa. Umaasa siyang maaaring pumunta si Miho. Kakaiba rin talaga. Nakalabas na sa ospital ang lalaking ito. Bakit hindi siya umuwi para alagaan ang kanyang mga anak at sa halip ay araw-araw siya sa hotel? Hindi kaya hindi niya tunay na anak ang dalawang bata? At tila nagbayad siya ng malaking halaga para may maasikaso. Tapusin mo ito sa lalong madaling panahon para sulit ang perang ibinayad ko. Syempre, pero yung pesting bata na yon. Huwag mo nang banggitin pa ang bata. Nang nag-aayos si Jang Miho ng gamit at maghahanda na sanang lumabas, bigla siyang nakakita sa pinto ng isang package na may bahid ng dugo. Nakasulat sa ibabaw na ipinadala ito ng isang taong nagngangalang Sim Hae-joong para sa kanyang ate. Sa sandaling ito, nakatingin ang lalaki kay Sim Hae-joong at tinanong siya kung kilala niya ang taong nasa larawan, ngunit sinabi nitong hindi niya kilala. Maraming taong dumaan sa pinagtatrabahuhan niya at umalis pagkatapos ng maikling panahon. Paano niya matatandaan ang napakaraming tao? Pagkatapos ay tumayo siya at umalis, ngunit hindi inaasahang biglang tinawag siyang ibiyenan inang lalaki. Biglang lumingon ang babae. Hindi kaya siya ang tunay na ina ni Oh Eugene? Kasabay nito, binuksan din ni Jang Miho ang package at sa loob ay may susi at isang card. Ito ang bagay na kailangan niyang bayaran ng kanyang buhay. Pagdating sa gate ng paaralan, gustong magpalit ng sapatos ng kapatid. Ngunit dahil sa kanyang sugat ay muntik na siyang matumba. Nakita ito ng ate niya kaya nilapitan niya para alalayan. Ngunit walang galang siyang itinulak ng kapatid niya. Ngunit hindi inaasahang siya pala ang matutumba sa sahig at ang tatlong lobo sa kanyang bag ay nagkalat sa sahig. Uy, ano ito? Hindi nagtagal, pinatawag ng paaralan ang mga magulang. Sinisi ng advisor ang ina dahil hindi niya pinalaki ng maayos ang dalawang anak na babae. Hindi inaasahang ibinunto ng ina ang lahat ng sisi sa ate dahil lang sa anak siya sa labas ng asawa niya. Para protektahan ang kapatid, nagpakalat pa siya ng chismis na magulo ang personal na buhay ng ate at na ang tatlong lobo ay ang ate rin ang naglagay sa bag ng kanyang kapatid. Mula noon, kumalat na ang mga chismis sa paaralan tungkol sa ate. Dahil dito, gustong patunayan ng ate na wala siyang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng guro bago siya tumalon. Dahil dito, napilitang huminto sa pag-aaral ang ate at pinag-uusapan pa ng iba. Sumigaw siya ng malakas, nais niyang ilantad ang tunay na ugali ng madrasta. Ngunit tinignan lang siya ng mga tao sa paligid na parang isang baliw. Hindi rin alam ng kapatid ni Jang Miho kung ano talaga ang ginawa ng kanilang ina. Pagkatapos, hindi naging maganda ang negosyo ng ama ng ate. Nagsara ang pabrika at nagpakamatay siya. Kaya dumating ang mga creditors at kinuha ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay. Nang pinaka hindi makayanan ni Oh Eugene ang lahat, tinawagan niya ang kapatid ni Jang Miho. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya sinagot. Ang madrasta na siyang nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap ay sinampal pa siya. Pagkatapos itapon ang 100,000 won sa ate, kinuha niya ang pera na nakuha niya mula sa tunay na ama ng ate at tumakas. Sa simula, gusto ring magpakamatay ni Oh Eugene, ngunit sa huli ay nagpatuloy pa rin siya sa buhay ng may katatagan. At 2 taon siyang nanirahan sa lugar ng mga prostitute ng kanyang ina. Kaya natatakot si Oh Eugene na malaman ng iba ang kanyang nakaraan at nag-aalala siya sa tingin ng ibang tao na may pagnanais na magkaroon ng masayang pamilya. Ang ina ni Oh Eugene ay ang madam na iyon at sinabi niya kay Jang Miho ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Nang oras na iyon, naunawaan ni Jang Miho na isa rin siya sa mga may kasalanan. Sa simula, wala siyang alam at nabuhay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina. Hindi niya sinasadyang nasabi ang maraming salita na nakasakit sa ate. Dali-daling pumunta si Jang Miho sa nursing home na parang baliw. Kailangan niyang tanungin ng maayos ang kanyang ina tungkol dito. Nagulat ang kanyang ina nang makita si Jang Miho at inakala niyang binibisita siya ng kanyang anak. Itinulak ni Jang Miho ang wheelchair ng kanyang ina na parang tumatakbo, kaya natakot ang kanyang ina hanggang sa gumaling siya. At gumaling siya sa sakit sa paa at nakatayo ng tuwid. Sinampal ng ina si Jang Miho at pinagsabihan kung paano niya nagawang tratuhin ng ganoon ang isang matanda. Ngunit isang tanong lang ni Jang Miho ang nagpatahimik sa kanya dahil direkta niyang tinanong kung siya ba ang kabit. Ang pananahimik ng ina ay nagpaliwanag sa lahat kay Jang Miho. Kaya pala, totoo ang sinabi ng tunay na ina ng ate. Hindi niya maintindihan na ang kanyang ina pala ang kabit. Ngunit sinisiraan niya ang tunay na ina ng ate at sinira pa ang reputasyon ng ate. Sumigaw siya at tinanong ang kanyang ina kung may iba pa bang nangyari noon na hindi niya alam. Ang puso rin ng ina ay nanlamig. Kaya pala ang anak na itinuring niyang ginto ay nagawa siyang questionin ng ganito. Paano mo nagawa sa akin ito? Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Nagalit ang ina at nawala ng malay. Ngunit naintindihan din ni Jang Miho na wala siyang makukuhang sagot at kahit pa mayroon, hindi rin sasabihin ng kanyang ina. Si Kim Na Yaong ay handa na sa divorce papers at inilaan ang lahat ng ari-arian para sa sarili niya. Naglagay pa siya ng listening device sa sasakyan ng kanyang asawa. Walang kaalam-alam ang asawa niya at iniisip niya kung paano makatakas sa pangulit ng guro.
Pagkatapos ibaba ng asawa ang tawag, hinarangan niya agad ang numero ng babae. Hindi niya pinansin na buntis ang babae. Ngunit hindi siya nakatakas dahil nag-aabang na ang guro sa ilalim ng bahay. Gusto niyang gamitin ang lalaki para makasal sa isang mayaman, ngunit hindi niya inaasahang sinabi lang ng lalaki na naglalaro lang siya. Huwag ka nang gumawa ng gulo, makipag-divorce ka na agad. Hindi mahalaga kung buntis ang babaeng iyon o hindi, kung hindi, ilalantad ko ang ating relasyon sa kumpanya. Akala mo ba madaling makipag-divorce? Kung talagang buntis ang asawa ko at may anak ko sa sinapupunan niya, paano ko siya iiwan? Kung ganoon, hindi ba anak mo rin ang nasa sinapupunan ko? Paano naman ang anak ko? Ipinangako mong pakakasalan mo ako, bakit hindi ka makipag-divorce? Iniisip pa rin ni Lita Eho na mahal pa rin siya ng kanyang asawa, tulad ng dati, at hindi mabubuhay si Kim na Yaong nang wala siya. Kahit pa malaman ng kanyang asawa ang tungkol dito, hindi siya makikipag-divorce sa kanya. Kaya't patuloy niyang nililinlang ang guro. Alam ko na nabuntis ka, hindi ako hihiwalayan ng asawa ko. Kahit pa mamatay ang anak mo, hindi ko magagawa. Divorce at hindi ka rin makakaalis sa akin. Sa ganitong sitwasyon, sino sa tingin mo ang may karapatang pumili? Hindi alam ni Lita Eho na naririnig ng kanyang asawa ang kanilang usapan. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat sa guro, umalis si Lita Eho. Hindi kita patatawarin. Walang kamalay-malay ang lalaki na narinig ng kanyang asawa ang lahat. Pagkatapos, tumawag siya sa telepono. Ngunit pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nakaramdam lang siya ng pagduduwal. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Sa kabilang banda, nabuksan na ni Jang Miho ang vault, ngunit wala itong laman. Mayroon lamang itong sirang drawing ng isang bata. Malinaw na may nauna nang nakapunta doon. Paglabas ni Jang Miho, nagkataon na nakasalubong niya ang courier ng parehong kumpanya na nagpadala ng susi sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtatanong, alam niya na ang susi ay natanggap noong 20:20 ng gabi noong Oktubre 5. Nagkataon na ito ang oras ng pagkamatay ng ate niya. Ibig sabihin, may ibang tao sa bahay ng ate niya noong gabing iyon, kinuha ang courier at pagkatapos ay ipinadala ulit. Kaya, pumunta si Jang Miho sa surveillance room. Ngunit dahil inaayos pa ang video, kailangan niyang maghintay sa susunod na pagkakataon. Kailangan niyang tingnan kung sino pa ang lumabas sa apartment ni Jang Miho noong araw na iyon. Hindi niya inaasahang si Hwang Jie pala ang taong iyon. Hindi niya inalintana ang gabi at tumakbo papunta sa bahay ng babaeng iyon at walang tigil na pinindot ang doorbell. Ipinapakita ng kakaibang ugali na ito na mayroon siyang natuklasan. Siyempre, hindi binuksan ni Hwang Jie ang pinto at hinayaan lang si Jang Miho na nakatayo sa labas. Nang bumalik si Jang Miho sa bahay, binuksan niya ang ESP sa computer at nag-alinlangan ulit siya. Hindi niya alam kung bubuksan niya ba ang folder ni Hwang Jie o hindi. Ayaw niyang malaman ang napakaraming maruruming bagay, ngunit hindi niya kayang talikuran ang paghahanap sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ate. Naalala niya ang detalye kanina na ang babaeng iyon ay gumawa ng lahat para makapasok sa library ng kanyang ate. Diretso si Jang Miho sa pinagtatrabahuhan niya, ngunit ayaw siyang kausapin ng babae. Wala nang ibang nagawa si Jang Miho kundi ilabas ang ESP. Nang makita ito ng babae, gumuho siya. Hindi siya naniniwala na hindi pa nabubuksan ni Jang Miho ang ESP at inisip niyang alam na ni Jang Miho ang isang bagay kaya siya nagbabanta. Kaya pala, ampon ang anak ni Hwang Jie, ngunit mahal na mahal niya ang bata at umaasa siyang walang sinuman ang makakaalam nito. Kaya't ginawa niya ang lahat para protektahan ang lihim. Pagkatapos, dumalo siya sa isang palabas at nakipag-away kay Oh Eugene. Sa galit niya, nagpakalat siya ng chismis na sinasaktan ni Oh Eugene ang kanyang anak. Ang resulta, kinabukasan, pinuntahan siya ni Oh Eugene at binantaang huwag magsabi ng mga kasinungalingan. Ngunit hindi ito ang gustong marinig ni Jang Miho. Bakit mo kinuha ang courier at ipinadala ulit sa akin? Curious ako tungkol dito. Courier, tungkol doon ang sinasabi mo mula pa sa simula? Anong package ang sinasabi mo? Ano ito? Nang makita ni Jang Miho na ayaw umamin ni Hwang Jie, agad niyang inilabas ang surveillance video ng gusali. Ngunit sinabi pa rin ni Hwang Jie na hindi siya kailanman pumunta para kunin ang courier. Sabi niya, may kasama siyang ibang tao noong araw na iyon. Nang makita ang hindi makapaniwalang mukha ni Jang Miho, nanumpa si Hwang Jie na nagsasabi siya ng totoo. Ngunit pagkatapos ay parang may naisip siya. Ah, tama. Noong araw na iyon, nang pababa ako sa elevator para makipagkita sa modelong asawa ng mayamang misis sa ika-negatibo 1-0 palapak. Ano? Modelong asawa? Nagkataon na nakita ng lalaki sa taas ang isang itim na BSP sa computer ng kanyang asawa. Ang kuryosidad ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa loob ay may recording ng asawa niya na umuupa ng hitman para patayin ang asawa ni Kim Na Yaong, si Kang Do-joon, ngunit hindi pa niya natatapos pakinggan ang lahat. Sa sandaling ito, nakauwi na ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, nagmamadaling tumakbo si Oh Eugene papunta sa parking lot na may dalang maraming bagay. Nagkataon na nakita ito ni Hwang Jie. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito at hindi sinasadyang natuklasan niya. Si Oh Eugene ay nagtago ng maraming drawing ng bata at isang itim na BSP sa vault. Sa loob nito ay ang ebidensya na umupa si Oh Eugene ng tao para saktan ang kanyang asawa. Kaya nakipag-deal si Hwang Jie kay Kang Do-joon. Sa simula ay hindi ito pinansin ni Kang Do-joon, ngunit pagkatapos marinig ang tungkol sa itim na BSP, agad siyang naging alerto. Ngunit nang bumalik si Hwang Jie
Jie sa vault para kunin ang Eve. Nawawala na ito. Hindi kaya inisip ni Eugene na hindi ligtas itong itago sa vault, kaya kinuha na niya. Sa puntong ito, wala siyang ibang magawa kundi magkunwaring mayroon siyang ebidensya. Nagkunwari siyang kalmado at hiniling niya kay Kang Dujoon na bigyan siya ng isa pang pilak na beast dahil naglalaman ito ng mga bagay na kinatatakutan ni Hwang Jie na malantad. Sa katunayan, wala sa kanilang dalawa ang may eats. Hindi inaasahang biglang umuwi ang asawa sa oras na ito, kaya mabilis na hinila ni Kang Dujoon si Hwang Jie at nagtago sa sulok ng bahay. Hindi niya inaasahang bumalik ang kanyang asawa upang makipag-away sa kanya dahil galit siya sa lalaki na dumungi sa reputasyon ng kanyang anak. Si Hwang Jie na nagtatago sa likod ng pinto ay narinig ang buong pag-aaway at pag-uusap nila. Sa sandaling ito, pinindot ni Jang Miho ang doorbell ng bahay ni Eugene. Dahil ayaw niyang masangkot sa gulo ang kanyang kaisa-isang kapatid, binuksan niya ang pinto at isa-isang sinumpa si Jang Miho. Pagkatapos ay agad niyang isinara ang pinto. Ngunit hindi niya inaasahang ito na ang kanilang huling pagkikita. Sa gitna ng pag-aaway, sinaksak ni Kang Dujoon ng kutsilyo sa tiyan ang kanyang asawa. Si Hwang Jie na nagtatago sa likod ng pinto ay nasaksihan ang pagpatay niya sa kanyang asawa. Ngunit hindi siya tumawag sa pulis dahil palagi siyang naiinggit kay Eugene. Pareho silang ipinanganak sa kahirapan, ngunit bakit ang isa ay nabuhay sa karangyaan? Hindi ito matanggap ni Hwang Jie, kaya ginamit niya ito bilang dahilan para i-blackmail at hilingin kay Kang Dujoon ng 3 bilyong won bilang pampatahimik. Mula sa sandaling iyon, naging kasabwat silang dalawa. Kaya, bakit pinatay ni Kang Dujoon ang kanyang asawa? Bakit tumupa ang asawa ng hitman? Ang pinakamalala na mangyayari ay ang pagkuha ng video sa kanya kasama ang kabit. Ngunit bakit kailangan pang umupa ng hitman? Si Jang Miho ay nagpatuloy sa pamamagitan ng paggamit ng mga piraso ng drawing mula sa kabinet para buuin ng anak ng kanyang ate ang drawing. Bakit may 5 tao? Ngunit sa katotohanan, 4 lang ang tao sa pamilya ng ate niya. Kaya pala, lihim si Eugene noon. Bago siya ikasal sa lalaki, sinabi niya sa kanyang anak na nagkaroon siya ng isang anak na babae, ngunit namatay na ito. Sa sandaling ito, dumating din si Jung-a na may layuning umatras sa labanan at ibigay kay Jang Miho ang mga sikretong nakuha niya mula sa ate niya. Sa loob ay may larawan ng isang babae. Ito ang anak ni Eugene sa kanyang dating asawa. May isang estranghero sa apartment complex na nag-spray ng graffiti sa dingding na ng insulto kay Jang Miho. Lumapit si Jang Miho at hinawakan ang babae. Nais niyang linawin ang bagay na ito, ngunit hindi inaasahang nagalit ang babae kay Jang Miho. Hindi ba't nanay din kita? Bakit sa 2 bata lang ako nakatira? Paano naman ako? Papatayin kita, papatayin ko ang buong pamilya mo. Biglang napagtanto ni Jang Miho na ang babaeng ito ay kahawig ng anak ng kanyang ate. Si Eugene, na hindi kailanman nakilala ang kanyang ina, ay patagong sumunod sa kanyang lola, ngunit nagkamali na si Miho ang kanyang ina. Bukod pa rito, noong panahong iyon ay inaalagaan ni Miho ang 2 bata, kaya naisip ng bata na ganoon nga. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Miho, nalaman ng bata na patay na ang kanyang ina. Ano? Patay na siya? Naku, nakakahiya naman. Hindi ko siya mapapatay sa sarili kong mga kamay. Lalo pang nasaktan si Miho nang makita niya ang bata. Nagpumilit ang bata na malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Walang ibang pagpipilian si Miho, kundi dalhin ang bata sa bahay ng kanyang ate at lutuan siya ng fried rice. Gustong-gusto ng bata ang ulam. Narinig din ng lalaki sa kabilang banda ang balita at nagmadaling umuwi dahil ang lahat ng kanyang sikreto ay may kaugnayan sa batang ito. Nakita rin ng dalagita ang wedding photo ng kanyang ina, ngunit hindi siya makapaniwala at itinuro ang larawan. Ang lalaking ito ba ang asawa ng nanay ko? Biglang nagwala ang dalagita, Jua. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Hayaan mo akong umalis. Kilala mo ba ang taong iyon? Hindi ko siya kilala. Wala akong alam. Hindi ko pa nga siya nakikilala. Wala akong ginawang masama. Madalas niya akong dalhin sa mga western restaurant at bilhan ng mga bag, dinala rin niya ako sa sinehan. Gwapo at mayaman siya, kaya mahal na mahal ko siya. Nakakainis, narinig din ni Dojoon na nakatayo sa labas ng pinto ang lahat. Alam niyang sa huli ay malalantad din ang lahat, kaya tumawag siya para ipapatay si Miho. Agad na natuklasan ni Miho ang motibo ng lalaki sa pagpatay at ipinasa ang lahat ng impormasyon sa pulisya. Lumalabas na ang dalagita na gustong magkaroon ng maraming engagement ay madalas na nag-upload ng ilang video online. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maakit niya ang atensyon ni Dojoon. Pagkatapos lokohin ang bata, nag-shoot pa sila ng isang video. Ang maikling video na ito ay hindi inaasahang nakita ng asawa ni Dojoon at higit sa lahat, ang babae sa video ay ang kanyang panganay na anak na babae. Kaya, nang mag-away sina Dojoon at ang kanyang asawa, walang awa siyang sinaktan ni Dojoon. Bagamat nataranta siya at tumakbo papasok sa silid para kumuha ng telepono at tumawag ng ambulansya, tumakbo ang kanyang asawa at sinaksak siya. Sa katunayan, hindi sana mamamatay si Eugene kung tumawag siya ng ambulansya sa oras. Ngunit pinilit niyang kalagkarin ang kanyang duguan na katawan at nagmamadaling pumasok sa silid upang hanapin ang itim na BSB na sa tingin niya ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Pilit niyang tiniis ang sakit at pumunta sa balkonahe upang tawagan ang kanyang kapatid na si Miho sa huling pagkakataon at hilingin na burahin ang mga nilalaman ng AIDS. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang salamin at itapon ang AIDS. Ngunit
nawalan na siya ng lakas. Iyan ang dahilan kung bakit siya namatay sa balkonahe sa kakaibang posisyon na iyon. Matapos ihatid ni Miho at ng kanyang kasamahan ang dalagita sa bahay ng lola niya, biglang may motorsiklong humaharurot mula sa likuran. Matapos dalhin ang kanyang kasamahan sa ospital, umuwi si Miho sa bahay ng kanyang ate at nagsimulang halukayin ang mga halaman sa ibaba. Wala siyang kamalay-malay na may lalaking nagtatago sa likuran at pinagmamasdan siya. At laking gulat na nahanap talaga ni Miho ang itim na beast. Saka lang naintindihan ni Dojoon. Isinaksak ni Miho ang ESB sa computer at sa loob nito ay mga larawan ng dating asawa at anak ng kanyang ate, pati na rin ang isang voice recording ng tawag sa telepono. Ito ang recording kung saan umupa ang kanyang ate ng isang hitman para patayin ang kanyang asawa. Ngunit nagbago ang isip niya bago pa man ito magtagumpay. Nagulat din si Dojoon nang marinig ito. Wag na, nagsisisi na ako. Siguro nababaliw na ako. Paano ako makakaupa ng ibang tao para patayin ang sarili kong asawa? Sa puntong ito, napagtanto niya na nagkamali siya, ngunit wala na siyang kawala. Kinuha niya ang isang ladrilyo at sinubukan na patumbahin si Miho para makuha ang ESD. Ngunit biglang tumawag ang kasamahan ni Miho. Nang marinig niya ito, agad siyang umatras at nag-isip ng ibang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Miho ng tawag mula kay Dojoon. Sinabi niyang kinidnap niya ang anak ng kanyang ate at kung gusto niyang mabuhay ang bata, dalhin niya ang EXP sa basement parking lot. Nagmadali si Miho sa basement nang walang pag-aalinlangan. Pagpasok niya sa kotse, may tumutok na kutsilyo sa kanyang lid. Sinubukan pa rin ni Miho na kumbinsihin siya, ngunit walang salitang sinaksak siya nito. Wala nang nagawa si Miho kundi ibigay ang EXP. Binuksan niya ang cellphone ni Miho at nalaman na nagpadala na ito ng mensahe sa pulis. Sa galit, sinaksak si Miho at agad na nawala ng malay. Hindi makontak si Miho ng iba at natuklasan nilang naaksidente siya sa basement parking lot. Sa kabutihang palad, ngayon, sina Jun at ang kanyang kasamahan ay nagkataon na gumamit ng sasakyan ng kapitbahay na abogado na may nakakabit na listening device sa ilalim ng kotse ni Nayao. Natuklasan din ito ni Miho na nakatali sa likod, kaya lihim niya itong kinuha at itinago sa kanyang katawan. Nang huminto ang sasakyan, isang kahon ang nahulog mula sa kabinet. Nang makita ito ni Dojoon, alam niya kaagad na ito ang paboritong bagay ng kanyang asawa na si Eugene. Talagang may relasyon ang kanyang asawa sa kapitbahay na abogado. Sa totoo lang, pagkatapos nilang magpakasal, hindi niya nasisiyahan ang kanyang asawa at nang mahuli pa siya nito na lihim na kumukuha ng video sa ibang tao, pinagtawanan siya nito at palagi siyang gustong gumanti sa kanyang asawa. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa anak na babae ng kanyang asawa mula sa dati nitong asawa at nagpanggap siyang isang 30 taong gulang, single, at matagumpay na lalaki na mabilis na nakaakit sa dalagita. Narito ang iyong hinihiling na pagsasalin, ngunit pagkatapos ay nakita ng kanyang asawa ang mga gamit ng kanyang anak sa kanyang bag. Ipinagmamalaki pa ito ni Dojoon na nagpagalit sa kanyang asawa na gusto na siyang patayin. Kinidnap niya si Miho at dinala sa kanyang pribadong ospital dahil tumawag si Miho sa pulis kanina. Para mawala ang hinala, wala siyang ibang magawa kundi kunin ang cellphone ni Miho at magpadala ng mensahe sa sarili niya para gumawa ng ebidensya. Dahil adik si Miho sa gamot, pinilit niya itong turukan ng gamot. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Maglakas loob ka pang sumigaw, papatayin kita kaagad. Sa kritikal na sandali, dumating ang gwardiya at sinabing oras na para magsara, kaya sinamantala ni Miho ang pagkakataon at tinanggal ang kanyang mga tali. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para magtago sa ilalim ng counter sa reception. Bumalik si Dojoon sa kwarto. Nang malaman niyang nawawala si Miho, galit na galit siya. Dapat sana ay tahimik lang na nagtago si Miho para isipin niyang nakatakas na ito sa ospital. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Miho ang isang karayom sa basurahan para ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ni Dojoon ang tunog, sumipol siya at lumapit. Upang takutin siya, sinabi niya kay Miho ang isang nakakagulat na sikreto. Nang gabing namatay si Eugene, hindi talaga siya nawala ng malay. Kung tumawag lang sana siya ng ambulansya sa oras, sana ay buhay pa ang kanyang ate. At ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate. Nang marinig ito ni Miho, hindi na siya nakapagpigil at tumakbo palabas para kunin. Galit na sinaksak ni Kim ang kanyang dibdib. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na tumakas palabas. Ngunit paano siya makakatakas mula sa isang lalaki sa loob ng walang taong gusali na ito? Sa puntong ito, dumating na rin ang mga mayayamang may bahay at ang iba pa. Sa pamamagitan ng listening device na nasa katawan ni Miho, kinalagkad niya si Miho sa rooftop at itinapon ang itim na BSB na naglagay sa kanya sa isang sulok. Pagkatapos ay inihanda niya na itapon si Miho mula sa tuktok ng gusali para magmukhang nagpakamatay ito. Ginamit ni Miho ang kanyang huling lakas upang kumapit ng mahigpit sa bintana. Sa kritikal na sandali, sinipa ni Miho ang maselang bahagi ni Dojoon na muntik na siyang mahulog at nabuhay si Miho. Nahuli rin siya at dinala sa hustisya. Dahil gusto ni Jie na mabawasan ang kanyang sentensya, umayag siyang maging testigo laban sa lalaking pumatay sa kanyang asawa. Nang umuwi si Nayaong, nakita niya ang Ki Green Tie, teacher na umiiyak sa harap ng kanyang pinto. Sinabi ng guro na naging tanga siya at nagmahal ng isang may asawa na lalaki. Bagaman gusto na siyang pakasalan ng lalaki ngayon, nakokonsensya siya at hindi niya alam ang gagawin. Naunawaan ni Nayaong kung sino ang tinutukoy ng guro. Nagkunwari pa siyang inaaliw ang guro at tinanong kung ano ang plano nito. Hinawakan ng guro ang kanyang tiyan at umiyak habang ginagawang biktima ang sarili. Dahil ayaw makipaghiwalay ng lalaki, nais niyang gamitin ang paraang ito para mag-away ang babae at ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito gagawin ng babae. Nanggulat pa siya at nagpahiwati. Kung mali ang ginawa mo, tatawagin ka ng mga tao na third party sa buong buhay mo. Hindi sulit ang ganoong klaseng lalaki. Inosente rin ang kanyang asawa at mga anak. Hindi naman din maganda ang babaeng iyon. Kung hindi, bakit magtataksil ang
ang kanyang asawa? Hindi rin sigurado. Hindi pwedeng walang alam ang babaeng iyon, di ba? Kung may alaman siya, ano ngayon? Kahit may alam siya, wala siyang mababago. Natatakot ako na mayroon na ang asawa ng lahat ng ebidensya para mawala ang lahat ng meron ang lalaki. Nang umuwi ang abogadong asawa, nakatanggap siya ng divorce papers, kaya galit na galit siyang nagtanong, anong ginagawa mo? At sina? Ang tahimik na kinuha ni Nayaong ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Naguluhan ng abogadong asawa at gustong magpaliwanag sa kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag siya sa isang moving company at ipinatapon ang lahat ng gamit ng kanyang asawa. Sa parehong oras, sinabi niya sa kanyang asawa ang kanyang huling mga salita. Mula ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Umalis ka na. Si Taiho ay isang internasyonal na abogado. Ngunit sa huli ay natalo siya sa sarili niyang kaso ng diborsyo. Ang gusto ni Eugene na itago noong nabubuhay pa siya ay ang tunay na kaligayahan na para sa kanya, habang ang gusto niyang protektahan sa kalaunan ay ang peke na kaligayahan. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panonood ng palabas. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba. Mag-comment sa ibaba. Mag-comment sa ibaba. Mag-comment sa ibaba. Mag-comment sa ibaba.